Isa sa mga words na kinakatakutan ng mga nagmumotor ay yung words na overhaul. Yan, kasi pag narinig na natin yan, medyo kabado na tayo. Kapag narinig natin yan, iniisip natin meron na naman tayong pagkakagastusan. Meron kasing isang kabiker natin na nag-comment, pinatingin niya yung motor niya sa mekaniko, pinakinggan lang at sinabi ng mekaniko, overhaul na. So tingnan natin yung comment. Ayan, comment ni Hanya Fury. Bali dalawa to, no? Boss, magandang araw sa'yo. Manghingi po sana ng second opinion patungkol po naman sa motor. Para sa'yo, boss. Ano po yung batayan nyo na kailangan na talagang i-overhaul na ang isang motor? Dagdag ko lang, boss. Nagpatingin ko na sa kilalang mekaniko dito sa amin yung motor. Pinakinggan niya lang yung handa, tapos nagsabi na siya agad na kailangan na i-overhaul. Salamat, boss. Sana masagot mo. So yun, no, doon pa lang sa kwento niya, no, humingi na siya ng second opinion sa atin, no. Natingin niya nga yung motor doon sa kilalang mekaniko. So kung titignan natin sa buong kwento niya, humingi siya ng opinion kung ano yung batayan natin, kailangan na bang i-overhaul yung makina, no. Sabi niya kasi doon motor. So actually, makina talaga yung i-overhaul. So ganito yun, Hanya Pure, no. So doon sa batayan, ilalagay na lang natin kung paano malalaman kung kailangan ng i-overhaul yung makina. So doon na lang tayo magbase. Magandang hapon sa inyo mga kabiker, purihin ng Panginoon, at ito na naman tayo sa biyaya ng Panginoon, makakapagbahagi tayo ng tutorial, no? Itong tutorial naman na to is tungkol sa overhaul. So ano nga ba yung overhaul? Para malinawan tayo mga kabiker, so ito yung definition ng overhaul. Take apart a piece of machinery or equipment in order to examine it and repair it if necessary. So nakita nyo naman kung ano yung definition ng overhaul, in order to examine and repair it if necessary. Doon sa sinasabi niyang pinakinggan lang niya yung tunog at overhaul na, totoo yun mga kabiker. Yung mga mekaniko na magagaling, sa tunog pa lang alam na nila kung ano yung sira ng motor. Ngayon, bakit niya sinabi na i-overhaul na? Kasi ang overhaul, yung pagkakaalam natin bilang mga nagmumotor at bilang mga mekaniko na rin, ang pagkakaalam natin sa overhaul, bubuksan yung makina. No? Maraming mekaniko ang gumagawa niyan kasi sa tagal na nilang gumagawa, yun na yung lagi nilang na-experience, masasabi nga nila talaga na i-overhaul na yan. Kaya sinasabi ng isang mekaniko yung overhaul para biyakin na yung makina. Ganun po yun. No? Paano ba malalaman kung kailangan ng i-overhaul yung makina? Doon sa comment niya kanina mga kabiker, no, nangingi siya ng second opinion. Ngayon, basihan ba sa tunog lang ng makina, kailangan na bang i-overhaul? Para sa akin mga kabiker, hindi lahat. No? Merong gumagawa niyan na talaga namang alam na nila yung tunog, pero sasablay tayo dyan mga kabiker. Ngayon, kung sinabi mong kilalang mekaniko yan, okay yan. Okay ako dyan. Kasi kilala na yan. Ibig sabihin, marami nang inayos na motor yan. Kaya nga doon sa overhaul definition, no, to examine it and to repair it if necessary. Ngayon, kung sa tunog lang natin ibabase mga kabiker, sasabihin natin i-overhaul, no? So sasablay tayo dyan mga kabiker. Hindi lahat ng tunog sa makina alam natin, no? Siguro nga kaya sinabi ng mekaniko na siya na kailangan ng i-overhaul, yung tunog na narinig niya sa makina mo, marami na siyang ginawang ganon. So kaya kampante siyang sabihin sa iyo na i-overhaul na yung makina mo. Pero sa akin mga kabiker, hindi ako bumabase sa tunog lang kasi dyan tayo sasablay. Maraming tunog sa makina na akala natin yun na yung sira. Pero pagbukas natin ng makina, iba pala. So doon tayo nasisira bilang mga mekaniko. Siyempre, yung tiwala ng customer mo, imbis na okay to, hindi siya nagsasabi ng patapos. Kasi minsan, ginagamit na lang yung sa tunog pa lang alam na natin yung sira sa kayabangan, no? Minsan kasi dahil nagmamarunong tayo, sa tunog pa lang alam na natin, pero pagbukas ng makina, hindi pala yun yung sira. Kaya nga ako mga kabiker, sa tagal na natin nag-aayos ng motor, hindi ako bumabase sa tunog lang. Pero meron akong mga alam na tunog sa motor, yun naman talaga ay masasabi kong tama. Pero meron din yung mga ibang tunog na hindi ko nalalaman kasi nga, bilang mekaniko at nagkukumpuni ng motor, hindi tayo perfecto mga kabiker. Tao lang tayo, sasablay tayo mga kabiker. Kung sasabihin natin na yun yung basihan natin, hindi ako pabor doon. Pwede mong sabihin na i-overhaul yung makina sa tunog pa lang, based on your experience. Kasi nga, alam mo na yung tunog at yun yung madalas mong ginagawa. Kaya nga tayo mga kabiker, bilang wala pang alam sa mga motor, pag narinig na natin yan sa mekaniko, doon napapasok yung gastos sa atin. Totoo po yan, kasi pag in-overhaul po yung motor natin, gagastos at gagastos po tayo. At isa pang bagay yan, ang pinaka-pinupunto natin dito, paano ba malalaman kung kailangan ng i-overhaul yung makina natin? No? Pag meron ng problema sa makina, yan na yung kailangan ng i-overhaul. No? Kung ang makina nyo ay kumatok,
kailangan nang i-overhaul yan. To examine it, to repair it, kanya, di ba? So, kailangan buksan yung makina para malaman. Kasi nga, doon sa loob nagmumula yung ingay. Katulad nung pagpapalit ng third gear. Ayan, kailangan nang i-overhaul ng makina kasi nasa loob ng makina. Doon naman tayo bumabase, no? Pag meron ng problema sa loob ng makina at alam na natin na nanggagaling mismo sa loob ng makina, kailangan nang i-overhaul yan. Wag po tayong matatakot pag nakakarinig tayo ng overhaul. Alamin muna natin, baka top overhaul lang yan. Pero pag alam natin na pag kumatok yung makina, overhaul po yan, no? Pa kasi yung gastos sa pagsaloob na ng makina. Kasi may mga mekaniko na masiselan dyan, no? Maski ako, ayaw ko din naman na kung original yung nasira tapos kakabitan mo ng local. Siyempre magkakaproblema pa yan. Ngayon, pag sa makina, sa loob na ng makina, huwag na tayong nagpapalit ng hindi original. Kailangan original. Kasi ilang mekaniko, walang budget yung nagpapagawa. Siyempre, i-encourage natin sila na mas maganda yung original kasi sa loob na ng makina. Okay lang dito sa panlabas, okay. Wag lang dun sa loob ng makina. Yan yung pinaka-importante. Sihan ko dyan, hindi sa tunog, no? Kasi sasablay ako. Para sa akin, ang basihan na i-overhaul yung makina is yung alam na ng mekaniko kung kumatok to o kailangan ng merong palitan sa loob ng makina. Hindi yung sa tunog lang. Kasi malay natin yung sa tunog lang, dito lang pala sa may bandang clutch system. So maraming tunog din dyan, katulad nung rubber damper. Paano natin ibabase na i-overhaul na pala doon pa lang sa tunog? Ngayon, dun sa nag-comment na si Hyan Fury, no, okay lang ba yung mag-second opinion siya? Okay lang yon kasi tayo yung may-ari ng motor. Gugustuhin natin kung kailangan na bang i-overhaul o pang ibang paraan, kaya tayo nagse-second opinion. Ngayon, dun sa sinabi niya, sa tunog pa lang, i-overhaul niya, meron talagang mga gumagawang mekanikong ganun. Yung mga matatagal na, yung sanay na talaga sa tunog, dahil yun yung paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya sinasabi lang, kailangan nang i-overhaul yung makina. Pero para sa akin mga kabiker, hindi ako bumabase sa tunog lang. Kasi baka pag bumase tayo sa tunog at nabuksan yung makina, nagkamali tayo, doon tayo sumasablay. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo mga kabiker, tao lang tayo. Hindi tayo perfecto, sasablay tayo. Ang kailangan lang talaga nating malaman kung sa loob na ng makina yung problema ng motor natin, kaya kailangan ng i-overhaul, no? Ako mga kabiker, ang ginagawa ko, hindi lang tunog, no? Papakinggan ko yung tunog, pero gagamitin ko yung motor. Siyempre, itetest ko. Mas mararamdaman ko kung ano yung sira, hindi lang sa tunog, no? Kailangan mo rin gamitin, hindi lang yung sa tunog bumabase ka. Kasi sinasabi ko, maraming pwedeng tunog ang makina, pero hindi natin alam yung exact na problema. Kaya ang magandang gawin natin bilang mga nagmumotor, alamin natin dun sa mekaniko, boss, bakit kailangan ng i-overhaul? Ano bang problema? So, kung pinaliwanag niya, okay yun. Pero kung sinabi niya, narinig ko pwede tayong mag-second opinion. So, ayun lang mga kabiker. I hope na nagkaroon kayo ng idea patungkol sa overhaul. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So, muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.